kamustahin muna natin itong pagpapaepal mga kababayan ni Pyra Lucas. Kasi nga sabi ko po sa inyo, kung talagang may mga ganitong nangyayari na pangangamkam ng lupa sa Tarlac, much better lumapit po siya sa national para maaksyonan po yan ng ating pamahalaan mga kababayan. Hindi po yung magpapaepal po siya para gamitin na pang-weaponize itong isyong ito sa mga kalaban po ng kanyang matalik na kaibigan na sangkot sa maanumalyang flood control para lamang po siraan yung mga kalaban po nila sa politika. Kasi nakakapagtaka po dito, napakaingay po niya sa mga ganyang klase ng sitwasyon na kung saan ipipwede naman po niyang ilapit sa national mga kababayan para maaksyonan po yan kung may katotohanan, pero mas pinipili po niya na i-expose na lamang ng i-expose sa social media at siraan yung mga kalaban ng kanyang kaibigan na congresswoman na may-ari ng Northern Builders mga kababayan, ano po yung mga kalaban sa politika. So ngayon, kung iisipin po natin, kung talaga na anti-corruption itong si Pyra Lucas, much better, punahin din niya itong Northern Builders mga kababayan na allegedly ay sangkot sa maanumalyang flood control. Kasi nga, nabanggit po yan sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na talagang sangkot nga mga kababayan sa maanumalyang flood control diyan po sa Tarlac. At sinabi pa nga nitong may-ari ng Northern Builders na congresswoman na flood control free na etong Tarlac, pero kalaunan binabaha pa rin yung mga kababayang Pilipino po natin dyan. At yung mga proyekto na ginawa nitong Northern Builders sablay po talaga. Ano po, at gaya nga ng sabi mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee, marami ang nagaganap na multo, ibig sabihin ghost project dyan sa Tarlac mga kababayan na proyekto daw allegedly nitong Northern Builders. So sana itong si Pyra Lucas mga kababayan, pinaka much better po niyang gawin kung talagang may mga ganyang klase ng pangyayari na pangangamkam ng lupa sa Tarlac, much better lumapit siya sa national at isumbong niya yung mga ganyang klase ng gawain, kasi hindi po talaga hahayaan ng ating mahal na presidente na kinakamkam yung lupa ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero kung ang interest niyan pang-weaponize laban do sa mga kalaban ni Congresswoman Angeles sa politika, talagang ganyan yung gagawin po nila mga kababayan, at mahirap pong paniwalaan itong mga sinasabi ni Pyra Lucas. Ano po, kasi sinasabi niya anti-corruption siya, pero pagdating sa Northern Builders, tahimik po siya. Ano po mga kababayan? So anyway, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan. At ngayon, eto na. Punta na po tayo dito po sa mga mahalagang usapin na nakita po natin mga kababayan, na kung saan yun pala po magaganap dapat kahapon na rigudon dyan po sa Senado, hindi daw po natuloy mga kababayan dahil sa paglabas at pagsingaw nung draft report ng Blue Ribbon Committee, na kung saan ando doon ang pangalan ni na Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at itong sina Bong Revilla mga kababayan, at itong sina Chis Escudero na pinakakasuhan po ano po sa ombudsman nito pong Senado mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita kahapon dito po sa Billionario News Channel mga kababayan, and then pakinggan po natin mamaya yung sinasabi ni Tito Sen kung bakit nga ba tinawag ni Senator Mig Zubiri ito pong si Senator Loren Legarda bilang Madam President mga kababayan. Kasi marami po nagtaka dyan at sinasabi na mayroon daw po nagaganap na term sharing at mayroon daw pong nagaganap mga kababayan na talagang hindi na si Tito Sen yung Senate President. So ngayon, liwanagin natin yan. Ano po, i-play muna natin. Umuugong na naman ang balasahan sa liderato ng Senado ngayong araw matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest? Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamataan si Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President na... Kasi may mga sinasabi yung iba mga kababayan na nakakuha na daw po ng maraming boto itong si Senator Loren Legarda. Kaso nga lang ang problema mga kababayan ganito. Kasi mahirap palitan si Tito Sen. Ito yung lagi kong sinasabi, lalo na ang sinusunod ni Tito Sen
at kanyang sinusuportahan ay yung sinasabi ng saligang batas. Hindi po kung sino man mga politiko, mga kababayan, yung sinusuportahan ni Tito Soto. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, bakit nga ba na-retain ito pong si Tito Sen? Kasi nga may lumabas na Senate Blue Ribbon Committee, na may lumabas mga kababayan na draft report galing po sa Senate Blue Ribbon Committee na kung saan meron po mga senador na mga pinakakasuhan na mga kababayan o inirekomenda na kasuhan na po at kabilang po dyan sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at etong si Chis Escudero na kapwa mga miyembro ng minority yung dalawa. Ngayon kung titingnan po talaga natin, kung iisipin po natin kung sa panahong ito ngayon papalitan si Tito Sen, hindi po magandang tingin yan para sa mga kababayang Pilipino po natin dahil nga alam natin na hanggat ang Senate President ay si Tito Sen, malabo po talagang makalusot yung may mga pananagutan na yan. At ang mangyayari lang dyan, kung sakaling papalitan si Tito Sen dahil lamang po doon sa lumabas ng na draft report galing po sa Senate Blue Ribbon Committee, parang ang pangit naman tingnan. Diba mga kababayan, lalo na't wala naman talagang dahilan para palitan, ito pong si Tito Sen. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Napapalit umano kay Senador Tito Soto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At kasunod yan nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate. Kasi kita nyo kung sino yung mga nabanggit dyan. Si JB Ejercito. Ano ba si JB Ejercito mga kababayan? Diba nahaharap siya sa matinding hot seat ngayon? Lalo na't hindi niya inaksyonan yung ethics complaint or yung kaso nito pong si Chis Escudero. Yung dalawang bilyar mga kababayan, diba nahaharap din sila sa matinding issue ngayon? Lalo na yung mga negosyo po nila mga kababayan, and then yung pananahimik po nila sa issue ng maanumalyang flood control. And then may mga bali-balita din, allegedly, na itong si Mark Villar, posibleng matiklo din mga kababayan. Diba? Alam nyo ba yung mga gustong magpatalsi kay Tito Sen? Yung mga gustong sumuporta sa iba, yan po yung mga nanganganib ngayon. Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft. Ayan naandi dito si former Representative Zaldico, former Senator Ramon Bong Revilla Jr. na ngayon po ay nakakulong na. Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Joel Villanueva, Francis Chis Escudero, at etong si Mitch Kahayon Uy mga kababayan. And then, kung titingnan nyo, ito po ay anim mga kababayan sila na inirekomendang kasuhan. Sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Diba? Lumitaw ang pangalan ng tatlong senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Zaldico at Mitch Kahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad. Kasunod yan ang na-leak na draft ng nasabing report kagabi sa Senate media na hindi pa raw Actually mga kababayan, kasama pa nga dyan si Bunoan eh. Diba dapat kasama pa nga po dyan si Bunoan? Ito, wait lang, yan. Kung titingnan po natin itong inilabas kahapon na balita ng ABS-CBN, sabi po dito, bago isumite sa plenaryo, kinakailangan mo na makakalap ng 11 perma ang draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na naglalaman ng rekomendasyon para sampahan ng kasong ilang kasalukuyan at dating opisyal na isinangkot sa maanumalyang flood control project ayon po kay Senator Panfilo Lacson. At yung mga pangalan na naandi dito mga kababayan, kung titingnan po natin, yung charges recommended versus incumbent former official based on leaked draft Blue Ribbon report o Blue Ribbon Committee report on flood control scandal, ay naandyan po si former DPWH Secretary Manuel Bunoan. Kasama si Bunoan mga kababayan,
Kaya nga kung titingnan po natin, 6 po talaga yung dapat makasuhan dito. Kasama din itong sinasaldi ko at syempre hindi mawawala dyan yung 3 brothers pagdating sa pag-ano. Yung 3 magkakaibigan, si Francis Cis Escudero, Estrada at saka itong si Joel Villanueva. 'Di ba? Yan yung mga dapat mapapanagot ngayon. Kaya nga kung papalitan si Tito Sen at si Senator Ping Lacson sa panahong ito ngayon, baka magalit ng tuluyan ng taong bayan sa Senado. Lalo na't alam natin na hanggat nakaupo dyan si Tito Sen bilang Senate President, mapapapanagot yung mga dapat managot. 'Di ba mga kababayan? Kayo ba, pabor ba kayo na hindi mapapanagot na itong mga ito? Pabor ba kayo na hindi makulong at makasuhan ito po mga ito? Syempre hindi. Dahil lahat tayo, ang intensyon natin may makulong na mga big fish mga kababayan. At yung iba pa nga na naandi dito ay nakakulong na. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Opisyal ayon kay Lacson. Kailangan kasing maaprubahan muna ito ng mga senador, kaya binawi muna ng 3 sa kanila ang kanilang signatures kagabi na sina JV Ejercito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Grabe ka, JB Ejercito. Gusto mo ipakulong yung kapatid mo? Tapos nung nagkabulgara na, nung lumabas na yung draft report, bigla mong binawi yung perma mo. Nakukuha niyo mga kababayan. Ngayon ko naiintindihan to. 'Di ba? Ngayon ko naiintindihan mga kababayan. Na nung confidential pa, ito pong draft report ng Senate Blue Ribbon Committee, pumirma si JB Ejercito para marekomendahan na makulong at masampahan ng kaso at makulong yung kanyang kapatid. Tapos nung sumingaw na mga kababayan, biglang binawi yung perma. Anyway, Base sa nag-leak na dokumento, pinakakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar, businessman Maynard Ngu at iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga naging salaysay sa Blue Ribbon at kung may kalakip itong mga ebidensya. Because their names were mentioned, to be mentioned in the commission report. Pero ang alam nyo, ganito lang naman kasimple yan. Baka tumaas ang kilay nung iba sinasabi, bakit daw hindi nasampahan ng kaso si Romualdez? Bakit daw wala yung pangalan ni Romualdez dyan? Ngayon kasi mga kababayan, alam nyo kung tutuusin, dapat kasama dyan yung pangalan ni Romualdez. Kaso ang problema, hindi na nagpakita itong si Gutesa. Diba kasi si Gutesa lang naman, yung isa sa sinasabi nilang pinakamatibay na nag-witness mga kababayan na sinasabing tumanggap ng pera itong si Romualdez. At saka isa pa si Saldico, wala din dito sa Pilipinas. Hindi rin kayang sumpaan yung kanya mga binitawang salita on social media. Di po ba? Ngayon, kung gusto nung iba, lalo na ni Marcoleta na makulong itong si Romualdez, o di ilabas nila si Gutesa, patunayan nila na totoo yung sinasabi ni Gutesa na may hawak ka na, let's say, yung mga binabanggit ni Gutesa, dapat meron din siyang backup evidence. Yun yung pinakamainam dyan para makulong itong si Romualdez. Anyway, tuloy at makasuhan. Anyway, tuloy pa natin. recommendation is further fact-finding inquiry. Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. 2025, umuugong na naman ang Sorry. Dito tayo. Is further fact-finding inquiry. Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President. No? I will take responsibility somehow.
Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila. Yun ang yun sa akin, that's... Saka isipin nyo na lang mga kababayan, kahit tanggalin nila yung mga pangalan nila doon sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na makasuhan sila, hindi natin may kakaila at hindi natin maaalis sa isipan ng taong bayan na nasabi na ng ombudsman yan. Natutuluyan talaga nila yung mga tao na yan na sangkot sa maanumalyang flood control. Tatrabahuin po talaga ng ombudsman yan mga kababayan para mapapanagot yung mga yan. Kaya nga kung titingnan po natin, kahit nga, segue lang tayo ng konti. Kung titingnan nyo mga kababayan, bakit malaki ang tsansa na ma-impeach etong si Sara sa Kamara de Representantes? Kasi nga, unang-una, may nagsampa ng kaso laban sa kanya, plunder. At kung ano-ano pa mga kababayan. Diba kung matatandaan nyo, sinampahan siya ng kaso ni former Senator Trillanes, si Sara Duterte sa ombudsman mga kababayan ng plunder. Ngayon, kung pag-uusapan yung grounds ng impeachment ni Sara, segue lang tayo ng konti bago tayo bumalik sa topic. Talagang malaki ang posibilidad na ma-impeach po ulit siya sa pangalawang pagkakataon diyan po sa Kamara. So ngayon, ganito rin mga kababayan sa Senado. Kung titingnan nyo, kahit burahin yung mga pangalan ni Chis Escudero dyan, once na nasampahan sila ng kaso ng ombudsman mga kababayan at tinrabaho na sila, wala din naman nagbago. Makukulong at makukulong din yung mga yan kapag ka napatunayang sangkot talaga sa maanumalyang flood control. So ganun din yan. Anyway, tuloy pa natin. That's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisigan na nga. Isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Tama. Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. O yung mga ibang senador dyan, baka gusto ninyong ipakita na at paburan yung interest ng mga kababayang Pilipino natin. Yung iba mga kaalyado dyan, ng mga senador na nagsasabi na kailangan may makulong na big fish, o baka pwede nyo nang irigalo yan. Ibigay yan sa mga kababayang Pilipino natin. Yung mga nagsasabi dyan na inip na ang taong bayan. O baka naman makakaramdam yung ibang mga senador dyan at pumirma na kayo. Diba? Kasi kung tutusin talaga mga kababayan, ito isipin nyo po kung iisipin nyo mga kababayan, may mga nakapirma na dyan na ibang mga senador. Kaso nung na-public, yung draft report ng Senate Blue Ribbon Committee biglang binawi. Kasi nga naman kung si JB Ejercito pumirma doon para marekomendahan na makasuhan yung kanyang kapatid, sasama yung loob ng kapatid mo. Kasi parang ang dating tinatraidor mo yung kapatid mo, Senator JB. Tapos ngayon bigla mo pang babawiin. Regalo nyo na sa taong bayan yan. Lalo na at ang taong bayan inip na tungkol dyan. Kung kailan ba mapapapanagot yung mga big fish na yan. Diba? Although may nakulong na pero hindi pa rin kontento ang mga kababayang Pilipino natin. Gaya ng hindi na kontento yung mga politikong yan na nakawin ang pera ng taong bayan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mas matinding magalit ang mamamayang Pilipino. Kaya ibigay nyo na sa taong bayan kung ano yung para sa mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. Corina, umugong din ang impormasyon kanina na posible raw lumitaw itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado dahil nga doon sa mga report na kudeta. Ay, nakaw, Senator Bato, wag kang lilitaw sa Senado. Baka magulat ka, pinupusasan ka na. Diba ako sa'yo, Senator Bato, hindi na talaga ako papasok. Kung ako sa'yo, Senator Bato, kapag ka nagbotohan, halimbawa, inanyayahan ka ng iba mga kasamahan mong senador na pumasok sa Senado, ingat ka. Kung sa'yo, much better, wag ka nang lumabas. Kasi pag lumabas ka, baka mamaya magulat ka na lang.
bigla ka ng pinupusasan tapos diretso ka sa diretso ka sa dahig, i-deliver ka doon, i-shopee ka doon. 'Di ba? Magkasama na kayo ni Digong doon. Kaya kung ako sa Senator Bato, huwag ka nang pumasok. Huwag ka nang lumitaw diyan sa Senado. Kasi pag lumitaw ka diyan, baka magulat ka. Kasalubong mo na si former Senator Trillanes. Kasama na yung mga tagapagpatupad ng batas tapos pinupusasan ka na. 'Di ba makinig ka kay Harry Roque? Na ayon sa ating source ay Ay, Tol Chris, ayan, maawa ka naman kay YouTube, loging-logi na. Gagi, ngayon lang ako nag-live. sa kanyang sasakyan daw kanina outside the Senate premises kaninang hapon yan. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni De La Rosa at kung ating matatandaan siya ay bahagi ng Senate minority at magiging relevant kung sakali ang kanyang boto sakaling nagpalit nga ng liderato dito sa Senado. At kanina, Corina, kapansin-pansin yung mahabang break ng Senate session ngayong hapon at kung sakaling ang natuloy itong Senate coup, si Soto yung pangalawang senador kung sakali na may pinaka maiksing leadership sa higher chamber dahil ayon sa Senate records, si dating Senador Quintin Paredes ang may pinaka maiksing stint bilang Senate Chief na noong 1950s ay namalagi lang sa kanyang posisyon ng humigit kumulang 6 na linggo. At bago natapos itong Senate session kanina, umakyat itong si Senador Loren Ligada sa rostrum para mag-preside bago matapos o isuspend itong Senate session at pabirong tawag sa kanya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ay Madam President. Pero kalaunay Ayan mga kababayan, no? 'Di ba sinasabi ng iba, naku may term sharing na. Naku napatalsik na si Tito Sen. Dahil tinawag na ni Senator Mig Zubiri na Madam President, eto daw pong si Loren Legarda. Tapos siya pa ang nag-adjourn mga kababayan ng Senate. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. ay kid-clarify naman ni Legarda na ito raw ay dahil siya lang ay presiding officer at hindi na nga natuloy itong Senate coup. Corina. So, okay, balikan muna natin, Hana, yung partial draft report ng Blue Ribbon na breaking news kahapon. Sinabi mo kasi na may mga bumawi ng kanilang mga pirma. Nakita natin ang sulat ni Senador Mig Zubiri na 3 silang nagba-back out sa kanilang pirma. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pumirma na sila na pwede nang irekomenda ang pagkakaso sa mga pangalang binanggit natin kahapon. Tapos bigla nilang binawi. Yes, Corina, tama yung signatures and yung senators that you mentioned na binawi yung kanilang mga pirma. Sabi nila, hihintayin kasi nila itong other senators to... Hindi, kung talagang may mga paninindigan yung mga yan, kung talagang yung mga yan ay makabayan, makatao, at mahal ang mamamayang Pilipino na tiwala sa kanila, hindi na nila babawiin yung perma nila. Bakit sila matatakot na mawala ng kaalyado? Bakit sila matatakot na mawala ng kaibigan na senador? Diba? Kung ang kakampi naman nila sa issue na ito ay ang taong bayan, na pagdating ng eleksyon ay kailangan nila. Diba mga kababayan, bakit hindi ko makuha yung logic dito kung bakit nila binawi yung perma nila? Ano ba sila natatakot? O talagang kailangang kilingan yung mga dapat sampahan ng kaso? Kasi alam nyo sa totoo lang, dapat pagdating sa pananagutan at pagpapanagot, dapat hindi kayo marunong matakot. Lalo na't kayo senador ng taong bayan. Na kailangan ninyo yan pagka dumarating ang eleksyon. Boto ng mamamayang Pilipino yung kailangan ninyo. Ngayon, paano pa magtitiwala sa inyong taong bayan kung ngayon pa lang lumalambot na kayo kapag kakaalyado at kasama ninyo yung nababanggit? Tularan ninyo. Dapat tularan ninyo si Tito Sen at saka itong sina Senator Risa Hontiveros at itong sina Senator Ping Lacson at Kiko Pangilinan na walang kinikilingan kapag nasasangkot yung mga kaalyado. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Check itong draft
report at kalaunay sinabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chair na ito ay nananatiling draft at leaked draft ito ayon kay Soto dahil today dapat ito i-discuss among the senators. Kaya hindi napilitan, kaya ni-report natin na bumawi or binawi ng tatlong senador na ito yung kanilang mga pirma. At to clarify, no, kanina dapat i-discuss yung draft partial committee report ng Blue Ribbon sa caucus ngayong hapon. Hinintay natin and then eventually it led to talks of an alleged Senate. Sabi nung isang DDS, kulang pa. Sabay magkano? Wala na ba kayo ibang sasabihin kung hindi magkano? Baka kayo pabayaran ko. Coup. Corina. Okay, kailangan ba lahat ng BRC o Blue Ribbon Committee members pirmahan yung report? Kasi kung bibilangin mo lahat ng mga nandun pa rin ang pirma, plus yung tatlo na umatras, di 7 sila. Tama ba? Pito na nga dapat. Pero kailangan daw ng Corina. 11. Okay. Yes. Ayon sa Senate rules, no, kailangan more than 10 yung pumirma, which is 11, doon sa partial committee report. Dahil Kasi tingin ko dyan mga kababayan, ang iba ng mga paperma dyan, tingin ko dyan, yung iba ng mga paperma dyan, susunod na paperma, Erwin Tulfo, yan yung mga nakikita ko na posibilidad na pumirma. Rafi Tulfo, kung halimbawa 7 na, kung hindi nag-withdraw yung tatlo, siyam na mga kababayan agad. 2 na lang yung kulang pa. So yung mga posibilidad na pwede pang pumirma dyan mga kababayan, kung talagang etong si Pia Cayetano ay makabayan, pwede siyang pumirma din eh. 'Di ba? Yan yung mga pwedeng pumirma diyan. Kung talagang sinasabi nila na makabayan sila. Kaso ang problema kung hindi sila makabayan at talagang i-cover nila ng i-cover itong may mga pananagutan sa taong bayan, abay di maghintay sila pagdating ng eleksyon kung mananalo pa sila. Basta tandaan nyo lang, yung mga senador na hindi marunong lumingon sa taong bayan pagkatapos ng eleksyon at pag nakaupo na sila at pagdating ng eleksyon sa kanyo bawian. yung members kasi ng Blue Ribbon ay 17 plus 3 ex-official members, so that's 20. Kailangan ng 11 signatures. At so far, wala pang update doon sa kung nadagdagan bang itong mga pumirma dahil nananatiling ang sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino yung pumirma kasama si Lacson doon sa draft. Corina. Ayun, okay. So may leak kaya lumabas yung mga pangalan. O yan, sureball na natin kasama dyan si Tito Sen sa mga paperma. Pihado. Pihado mga kababayan. Or di kaya naman yung ibang mga senador kung hindi pwede yung Senate President. Okay. Bakit nga ba naudlot itong Senate? Bakit na naman nila gustong palitan si Senador Tito Soto? Yan. Dahil ba marami sa Corina, kanila, that's the dahil ba marami sa kanila ay nasasangkot ngayon sa flood control scandal? Corina, that's the very same question we asked Senate President Tito Soto kanina kung ito bang attempt di umano ng minority to do this coup this afternoon ay dahil ba doon sa lumitaw na Senate Blue Ribbon partial draft report nila tungkol nga sa flood control scandal. At sabi niya mas maganda raw na kausapin na lang itong minority. But before that, ayon sa ating mga source, bukod nga doon sa lumitaw na report, ay kinakailangan kasi, Corina, na yung mga pabor sa isang Senate coup ay maging physically present doon sa Senate plenary kanina. At saka ito, tingnan nyo mga kababayan di ba yung isang senador ang katuwiran niya kung bakit hahantong sa point na buboto siya para palitan, etong si Tito Sen kapag daw ang pinag-uusapan ay impeachment ni Sara Duterte. Sinabi ni Robin Padilla yan. Di ba? Kung hindi pag-uusapan yung impeachment ni Sara Duterte, hindi siya boboto para mapatalsik. Etong si Tito Sen. Pero kung pag-uusapan daw yung impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, isa raw siya sa makikibahagi para mapatalsik etong si Tito Sen at mapalitan kasi ayaw daw niya ng impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga sana pagdating ng eleksyon, wag nyo na iboto yan. 'Di ba? Ayaw natin ng yo-yo sa Senado. Ayaw natin ng yo-yo sa Senado, mga kababayan. Yung bukod sa wala nang ginagawa,
hindi pa nakikita yung malasakit sa mamamayang Pilipino? Di po ba hindi sapat yung basta mabait ka lang? Dapat meron ka ding meron ka ding tawag dito, meron ka ding pagmamalasakit talaga, yung totoong pagmamalasakit sa taong bayan. Iba kasi yung mabait at iba yung may malasakit. Sa totoo lang. So ngayon, kung titingnan nyo, si Robin, pag pinag-usapan yung impeachment ni Sara Duterte, boboto siya para mapatal si Tito Sen. So ganun din yung sinabonggo. At yung iba pang miyembro ng minority kasi ayaw nila sa impeachment ni Sara. Kaya nga pinatulog din yung impeachment eh. So ngayon, yan yung mga posibleng dahilan o isa sa mga posibleng dahilan kung bakit patatalsikin nila si Tito Sen. Dahil nga sa impeachment ni Sara Duterte. Pero nung nagsesesyon na, hindi kumpleto itong mga miyembro ng Senado na di umano'y in support of Senator Loren Legarda. At kalaunay, mga a few minutes before nag-suspend itong session, Ayan ilan to mga kababayan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alam nyo kung pipirma lahat to, isa na lang yung kulang. 2 na lang yung kulang. 'Di ba? Yung Tulfo brother na lang yung kulang. Pag pumirma yung Tulfo brothers, wala na. 'Di ba? Tapos na itong 3 senador. lumitaw naman ang isang photo na pinost ni Senator Kiko Pangilinan na di umano'y may power sharing na nangyari dito sa Senado, kung saan kasama pa rin ni Senate President Tito Soto si Legarda doon sa selfie at yung iba pang mga miyembro ng majority. At nang tanungin natin kung ano bang ibig sabihin ng power sharing, ang sabi niya ay biro lang daw yon at so far solid ang majority block. Corina. Okay, so definitely walang pinag-uusapang power sharing at itong sinasabing naudlot na pagpapalit ng liderato sa Senado, is that temporary or nagbabadya pa rin o permanente? Corina, sabi ni Soto, posibleng next week wala na raw ganitong usapin ulit, and he remains in high spirits when asked kung kamusta ba siya, ano yung nararamdaman niya ngayong may posibleng Senate kunga at umuugong na mga balita tungkol sa pagpapalit liderato. Sabi niya, sana, hopefully or most likely, Di wala na. Ibig sabihin, prank lang pala yung minority. Ibig sabihin, mga kababayan, nagmukha lang yung minority dyan po sa Senado kasi umasa sila. Lalo na etong si Cayetano na gustong-gustong makuha ang majority, mga kababayan. 'Di ba? Etong si Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, wala. Natulog tayo kahapon nang may nagbabadya na papalitan si Tito Sen, pero paggising natin, si Tito Sen pa rin ang Senate President at si PBBM pa rin ang presidente. So paano na kayo, mga DD-shit? Hindi, tsaka ang pinakamagaling kasi dito, mga kababayan, magaling kasi mang-asar si Tito Sen. Kaya asar na asar yung minority. next week ay hindi na raw ito pag-uusapan. At regardless of what happens, he said willing siyang mag-take ng anumang posisyon dito sa Senado at kahit minority leader, majority leader, or Senate President man, ay tatanggapin niya raw ito. So far on the part of the Senate Go ahead. Yes, so far on the part of the Senate minority, wala pang kumpirmasyon kung totoo ba itong kudeta. Pero kanina, itong mga na-mention nating pangalan na di umano'y in support of the coup, sina Cayetano, sina Marcoleta at iba pa, ay nakitang nagpupulong bago ang Senate session. Corina. Huling tanong na lamang, ulitin ko lang, sorry, I just didn't get it. Biruin nyo, sina Marcoleta, Cayetano, etong sina Robin Padilla, nagpupulong-pulong daw bago yung sesyon. So siguro, mga kababayan, baka mga pinag-uusapan nila, o kapag ka nakuha natin yung majority, ibabalik ko sa'yo yung Senate Blue Ribbon Committee, Rodante Marcoleta, para hindi ka na magmukhang iyakin. Dito naman kay Robin Padilla, ilalagay kita dun sa magandang dun sa magandang komite na may intindihan mo. Kasi yung mga komiting hawak mo minsan, hindi mo maintindihan yung trabaho mo dun. The first time. Bakit nga ba umatras yung tatlo sa kanilang pirma?
Corina, they needed to wait for the final draft of the report. When we Ah. asked Senator J.V. Ejercito earlier, sinabi niya na hindi pa nga final. Ay, Papa Trix, mega love shoutout. Pakisubscribe po natin si Papa Trix. Kasamahan po natin yan, mga kababayan. At kailangan pa nga kasing Pag napunta ako ng Manila, yan yung tour guide natin. Nililibot tayo gamit yung kotse niya sa Manila. pag-usapan itong draft among the senators at leaked document kasi yon. Hindi pa ito yung kumpirmadong partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee, at to emphasize that committee report contains the recommendation of the filing of charges against Alam niyo, mga kababayan, kung talagang makabayan sila, gaya ng sabi ko kanina, hindi na nila kailangan pa maghintay ng ibang pirma ng mga kasamahan nila. Kung talagang gusto nila, bukal sa puso nila na pumirma, pipirma na sila dyan, uunahan na agad nila. Hindi na nila kailangan pang hintayin yung final judgment ng iba, kung pipirma ba yung iba o hindi. Kasi kung ikaw ay senador na sinuportahan ng taong bayan, sino bang magbalik ka ng tiwala din sa mamamayang Pilipino? Diba? Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan o kakampi sa loob ng Senado. Ang kailangan mo dyan na maging kakampi ang sambayan ng Pilipino. Kasi pag ang taong bayan ng kakampi mo, hindi ka pababayaan yan hanggang sa huli. Incumbent and former lawmakers at ilan dyan ay kasamahan nila rito sa Senado. Corina. Bakit kaya pumirma sila in the first place? Anyway, mamaya na yan. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, syempre hindi sila nagtagumpay. Dahil nga, mga kababayan, eto, pakita muna natin. Yan, ito kasi yung umakyat si Yan yung umakyat si tawag dito. Yan. Yan. Ito yung umakyat si si Senator si Senator Loren Legarda, tapos tinawag na Madam Speaker. Syempre nagtaka yung mga kababayan Pilipino natin kung bakit Madam Speaker, Madam President, mga kababayan. Kasi kung makikita nyo, ganito yung pagkakasabi nyo. At the 3 o'clock. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session at the 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 9. 2026. Thank you. Di ba siya yung nag-adjourn, mga kababayan, tapos ang tawag sa kanya, Madam President, ni Senator Mig Zubiri. So syempre, hindi natin may iwasan na mag-isip yung iba na baka may term sharing nga. So ngayon, mga kababayan, doon naman po sa usapin ng kudita, ayan, paano magkakaroon ng kudita ay napaka-solid nga. Tapos mga kababayan, kung titingnan nyo pa, ito pa rin yung wala namang nabago. Ayan yung Senate majority, mga kababayan, ayan pa rin naman. Diba yung majority? Tapos yung minority, eto, lahat pala. Eto mga kababayan lahat pala ng pwedeng makulong na 3 incumbent na senator, miyembro ng minority pala. Diba? Miyembro pala ng minority. Yung 3 senador na pwedeng makulong. Ngayon, mga kababayan, halimbawa, nakulong itong 3 senador na ito at pinag-usapan yung impeachment ni Sara Duterte. Di pwede pala, mga kababayan, na ma-impeach talaga ng tuluyan itong si Sara. Kasi wala na silang bilang. Diba? Kita nyo, mga kababayan, nasa sa minority pala, sabi dito, as of September 8, 2025, ito yung mga minority, mga kababayan. Yan yung mga minority, miyembro ng minority. So ngayon, kung titingnan nyo, yung 3 pa lang naando dun sa listahan na pinakakasuhan, yan pala yung sina Chis Escudero. Ayan naan-judge sa minority.
Jinggoy Estrada, at si Joel Villanueva. Di ba ilan to? 2, 4, 6, 8, 9. Ngayon kung mababawasan ng 3, di 6 na lang. Yung minority. Ngayon mga kababayan ng Basakla pa, wala pa si Bato de la Rosa. O di 5 na lang yung minority. So paano pa nila mapoprotektahan si Sara sa Senado? Lalo na kung matibay yung ebidensya. Di ba?